Tafadhal Sister Fatima, ano ang ibig sabihin ng equality principle sa private law at ang supremacy principle sa public law? Yung equality sa private law, so parang pantay ang ang batas para sa individual o institution. Samantalang ang supremacy sa public, nangingibabaw ang batas ang batas para sa pangkalahatan na publiko. Yun lang po, ganun. Masya Allah, jazakallah khairan, Sister Fatima. Naam, barakallahu fikum. Equality principle sa private law, gaya sinabi ni Sister Fatima, pantay ang estado at individual, parehong may obligasyon at karapatan. Sa supremacy principle sa public law, higit ang estado kaysa individual, ginagamit nito ang kapangyarihan para sa kapakanan ng lipunan. Bimana, ang kanun al-khas, private law, estado, individual, pantay sa relasyon, walang special na administrative rules. Pero sa public law, al-kanun al-am, estado, individual, mas mataas ang posisyon ng estado bilang tagapagtanggol ng interes ng lipunan at pampublikong kapakanan. Okay, kunin natin na yung importance of the public-private law distinction. Dito, ya ikhwani wa akhawati, mahalaga ang pagkakaiba ng batas publiko. Al-Kanun al-Am at batas pribado, Al-Kanun al-Khas. Dahil saklaw ng interes, kapangyarihan ng Estado, paggamit ng ari-arian, uri ng hukuman. Kunin natin. Anong una? Tafadalo? Saklaw ng interes, una. Pangalawa, kapangyarihan ng Estado. Pangatlo, paggamit ng ari-arian. Pang-apat, uri ng hukuman. Dito, ya ikhwani wa akhawati, una tayo sa saklaw ng interes. Saklaw ng interes. Public law, lahaging imperative rules. Qawaid o kaida amirah sa Arabic, obligatory. Hindi pwedeng baguhin ng kasunduan. Pero sa private law, may mandatory rules at supplementary rules. Kaya pwedeng baguhin ng kasunduan ng mga individual. Tafadalo, ano yung saklaw ng interes ng dalawang laws? Tafadalo. Nam, sa saklaw ng interes, ano yung public law diyan? Salahuddin, yung public law, pwede baguhin. Ay hindi pwede baguhin ng Hindi pwede kasunduan. baguhin ng kasunduan. Opo, yun po yung kaida amirah sa Arabic, imperative rules. Pero sa private law, mandatory rules, meron siyang mandatory at meron siyang supplementary rules. Kaya pwedeng baguhin ng kasunduan ng mga individual. Yan po yung saklaw ng interest niya. Kapangyarihan naman ng Estado, sa public law, may special na kapangyarihan ang gobyerno tulad ng expropriation, taxation, at pagpataw ng tungkulin. Ano sa palagay nyo sa private law? Sa kapangyarihan? Tafadalo. Kayo naman. Tafadalo ya ikhwani wa akhawati. Okay. May nagtaas ng kamay? Naam, sister? Salahuddin? Medyo mahirap pa? Nalito ako dahil hindi ko loga ang Tagalog. Okay. Walang problema. Inshallah, masanay ka rin. Inshallah, pag araw-araw mo marinig ang muhadara. Tafadalo ya ikhwani wa akhawati. May kapangyarihan ba yung bawat individual? Okay. Sa private law, naam, meron. Sa? Naam, sir. Meron. Barakallahu Private. fik. Opo, jazakallah ya Sheikh Salahuddin. Sa private law, wala itong kapangyarihan administratibo. No? Walang kapangyarihang administratibo. Bakit? Pantay lang ang gobyerno at pribadong tao.
pag sa private law. Okay? Barakallahu fiik. Sa paggamit naman ng ari-arian, ang public property hindi pwedeng ibenta, ipamana o angkinin sa pamamagitan ng prescription. May protection laban sa paglabag gamit ang administrative measures. Sa private property, pwede ba natin ibenta ang private property natin? Yes Pwede. po. Masya Allah. Pwede po, no? Malayang pinamamahalaan ng individual ayon sa civil law. Allahu Akbar. Pero pag pagmamayari ng gobyerno, mamno. Sa? Mamno. Mamno. I-detail mo sa amin yung paggamit ng ari-arian ng private at saka public property. Sa government po, sa government, hindi siya pwedeng ibenta o ipamana kasi pagmamayari siya ng government. Though, pwede siyang ipagamit. Kasi as far as I know po, and also from my experiences, yung po mga nakatira sa mga lupa ng pagmamayari ng government na pinapagamit sa mga individuals, like yung yung mga squatters area po, pag mamayari siya ng government, daw nagbabayad ng taxes yung mga nag-acquire, and also pero hindi po mapapasakan nila yon kasi malabo, kasi pagmamayari nga po ng government. And then also yung mga project ng iba-ibang agencies, like ganito po sa BARM, they are planning to put a sports complex project within the property jurisdiction na nakapangalan po sa LGU, which is the Cotabato City, and the city LGU will allow them to use the land na pagmamayari ng LGU, pero yung project is hindi talaga yung lupa especially is hindi siya mai-award sa BARM, although yung sports complex ay pagmamayari ng BARM. Yan po. And Naam. then Masya Allah. ang ating mga private property na nakapangalan sa atin is pwede natin siyang ibenta o ipamana kasi pagmamayari natin yun, with all due respect sa mga dito na may pagmamayaring property. Pero kung yung property is you possess halimbawa sa lupa, titulo, dapat nakapangalan po sa iyo. Kasi kung hindi nakapangalan sa iyo yung titulo or whatsoever, kahit ikaw po yung administrator at nagbabayad ng tax, hindi pa rin, according sa law, hindi pa rin sa iyo yung property kasi hindi nakapangalan sa iyo. Yun lamang po. Naam. Yan po yung public property and private property. Right? Barakallahu fiik. Okay. Sister Fatima, may dagdag ka? In 1 minute? Okay, mamaya. Okay, barakallahu fiikum. Thank you so much, Sister Princess Mumtaz. Masya Allah. Jazakillah khairan. Punta tayo sa special courts. Specialized courts. No? Sa uri ng hukuman, ang public law nililitis sa administrative courts. Sa private law naman, nililitis sa ordinary courts. Makukuha natin inshallah. So, anong halimbawa niyan? Public law, pagpatupad ng buwis, no? Yung pag-expropriate ng lupa para sa public road o pagkakaroon ng obligasyong maglingkod ang bagong graduate na doktor sa pampublikong ospital. Private law naman tayo, kontrata ng bentahan ng lupa, kasunduan ng pagpapaupa ng gusali o pamahagi ng mana sa pamilya. Ang public law ay palaging nakatali sa kapakanan ng lipunan. Kaya hindi natin pwedeng ibenta, no? Ang pagmamayari ng gobyerno. Ang private law naman ay nakasentro sa individual na interes at kasunduan. May malinaw na hiwalay na korte na humahawak sa public law disputes, administrative courts, and private law disputes, ordinary courts. Ang public law para sa pampublikong interest, laging imperative
may special powers ang Estado at dinidinig sa administrative courts. Private law naman, para sa pribadong interes, may complementary rules. Pantay ang mga partido at dinidinig sa ordinary courts.